Umapil ang National Water Resources Board sa mga may-ari ng mga village at condominium na magtipid sa tubig. Ayon sa Pag-asa, asahan ng mas mainit pang panahon ngayong tapos ng amihan at simula na ng tag-init. Saksi, si Mark Salazar. Umapaw ang tubig mula sa nasirang tubo ng Maynilad sa kanto ng San Andres at Singalong sa Malate sa Maynila. Game sa swimming ang ilang bata lalo't sobrang init. Idiniklara na ng Pag-asa, tapos na ang panahon ng amihan. Today, we officially declare the start of the Philippine summer. The heat is on, ika nga. Kaya game na sa beach outing ang mga namamasyal sa mga resort sa Subic Bay. Masaya po. Sobrang exciting po. Sobrang adventurous po. May parasailing, jet ski at island hopping para sa mga adventurous. Fully booked na nga ang ilang resort. Puno na po kami sa mga aircon room. May mga natitira pa po kami yung non-aircon unit po. Pwede po yung mga mag-walk-in. Welcome pa naman po sila. Pero sa gitna ng fun, nariyan pa rin ang epekto ng El Nino. With the effects of El Nino, which is expected to continue, we expect above temperatures and even drier conditions during the months of April and May in particular. We could get as high as 40 degrees dyan po sa may parte ng Cagayan Valley region. Iba ang recorded temperature ng aparato, iba rin ang damang init ng tao o heat index. Mas mataas pa nga yung month ng May. Umaabot siya ng nasa danger level and extreme danger level. Yung extreme danger is 52 and above na degree Celsius of heat index. At kapag sinabing nasa extreme danger level ang heat index, hindi malayo ang heat stroke. Palaging mag-inom ng tubig, magdala ng payong, magsuot ng manipis na damit. Umapila na rin ang National Water Resources Board sa mga may-ari ng village at condominiums na magtipid sa tubig sa gitna ng epekto ng El Nino. Bukod sa pag-check kung may tagas ang kanilang mga tubo, ipunin din daw dapat ang tubig ulan at ipagpaliban muna ang mga maintenance sa mga pool kung saan kailangang palitan ng tubig. Nagpaalala rin ng DOLE sa mga employer na iwasang ma-expose ang kanilang mga empleyado sa sobrang init. Bukod sa maayos na ventilation at pagkakaroon ng rest break, dapat payagan ng mga empleyado na magsuot ng akmang damit para sa init ng panahon, gayon din ang pagbibigay ng libreng tubig. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Hawak na ng pulisya ang isang person of interest sa pagsaboy ng asido sa mukha ng volunteer lady guard sa Las Piñas noong isang linggo. Nakikipag-ugnay na raw ang pulisya sa biktima para matukoy kung ang lalaking nasa custody nila noon pang March 20 ay ang suspect. Ipapagaling pa sa ospital ang biktima. Lumabas sa investigasyon na bago ang pagsaboy ng asido, may nakasagutan siya na isang lalaking labas-masok umano sa subdivision. 4 ang arestado sa Santa Rosa, Laguna matapos makumpiska sa kanila ang iba't ibang klase ng armas, droga at mga vape na may marijuana oil. Saksi, si Marisol Abduraman. Pinasok ng CIDG sa bisa ng search warrant ang isang bahay sa exclusive subdivision sa Santa Rosa, Laguna na ang nakatira ay sangkot umano sa iligal na gawain at may mga armas na walang lisensya. Arestado ang target na suspect, ama nitong dati nang nakulong dahil sa droga at 2 iba pa. Nasamsam ang matataas na kalibre ng baril, gaya ng AK-47 at libu-libong bala. Sabi nitong suspect natin, mahilig lang talaga siya sa baril. License lang. Pero you are also in possession of unlicensed firearms. Yes? Sa paggalugad sa bahay, tumambad ang ilang iligal na droga tulad ng mga hinihinalang high-grade marijuana, shabu at cocaine. Meron ding kahong-kahong vape na may marijuana oil, makinang panggawa umano nito at mga sangkap kabilang ang mga nakagarapong cannabis oil. Posible raw na galing dito ang mga vape na may marijuana oil na nasa batang PIDEA sa Taguig. Meron ding mga uniforme ng sundalo. Reservist umano ang isa sa mga nahuli. Maituturing na raw itong illegal drug laboratory ayon sa CIDG na sa tingin nila ay halos 1 taon nang nag-ooperate. Sasampahan ng CIDG ng patong-patong na reklamo ang inarestong target. Tumanggi namang magkomento ang iba pang inaresto. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi.
Nagsisimula ng dumami ang mga pasahero sa mga paliparan at bus terminal ngayong huling Biyernes bago ang Semana Santa. Sa NLEX na dinaragsari ng mga biyaheng probinsya, itinigil na ang mga konstruksyon para makabawas sa traffic. Saksi si Sandra Aguinaldo. Sa susunod na linggo pa ang mga holiday pero ngayon pa lang may mga biyahero na sa NAIA. Ang grupong ito pupunta raw sa Bohol para sa religious gathering. I-celebrate namin yung Palm Sunday doon. Siyempre, gusto rin naman namin makita yung ganda ng Bohol. Pinaghahandaan na ng MIAA ang dagsa pati ang oras ng mga flight para di ma-delay. Pinaghahandaan din sakaling magka-power interruption. Bandang 2:00 ng hapon kanina, usad pagong ang mga sasakyan sa labas ng departure area ng Terminal 3 hanggang sa makababa sa direksyon ng Villamor Air Base. Pero normal pa raw ang dami ng tao dahil sa Miyerkules Santo pa ang peak. We're anticipating above 1 million na passengers. We will be manning itong mga Oplan help desks natin. No? So definitely per terminal, meron po tayong key official. As much as possible, no? We want to have fast queuing para po wala po tayong mga long lines during this Semana Santa. Sa PITX naman, sa Parañaque, Miyerkules ng gabi pa inaasahan ng peak ng mga pasahero. Pero ramdam na ang pagdami kanina. Posibleng umabot sa 1.7 million ang mga pasaherong masaservisyohan doon hanggang March 29. Agahan natin ang pagbili ng ticket, mag-book na maaga. Mas maganda kung mag-travel light sila. Napakahirap kung ang dami mong bitbit na maging vigilant din sila sa kanilang mga surroundings. Inatasan naman ng LTFRB ang mga regional office nito na mag-inspeksyon sa mga terminal at magkasa ng random drug testing. In-extend din ang special permit para sa mga bibiyahe hanggang April 14. Bandang 4:00 ng hapon naman kanina sa South Luzon Expressway, may pagbigat ng daloy ng mga sasakyan pababa ng Skyway southbound. Bukas ang lahat ng linya, pero nagbabagal ang mga sasakyan sa mga lugar na may construction activity sa gilid ng kalsada. Normal pa raw ang ganitong bulto. Sa North Luzon Expressway, itinigil na ang lahat ng construction dahil sa inaasahang pagdami ng mga motorista ng 10% simula ngayong Biyernes. Pero ang bulto, sa susunod na linggo pa inaasahan. Nagdagdag na raw sila ng tow trucks at personnel. Nagpatupad na rin ulit kami through our Safe Trip Mo Sagot Ko Motorist Assistance Program ng free towing para sa mga Class 1 vehicles hanggang nearest exit. Hanggang Monday 6 a.m. yan, and then itutuloy po yan ng Holy Wednesday ng 6 a.m. hanggang Good Friday 6 a.m. May tigil operasyon naman sa 4 na linya ng tren mula Huwebes Santo hanggang Linggo ng Pagkabuhay. Sa March 27 pa lang, sarado na ang LRT 1, habang reduced operating hours naman sa LRT 2 sa Holy Wednesday. Normal operations naman sa MRT 3 sa Miyerkules Santo at may mga biyahe pa sa PNR. Pero kahit pa walang biyahe sa MRT 3, mananatiling bukas ang ilang istasyon para daanan ng mga sasakay sa EDSA Bus Carousel. 24/7 bukas ang EDSA Busway ngayong Semana Santa. Balik ang regular operations ng mga tren sa Lunes, April 1. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Patay sa disgrasya ang operator ng backhoe sa isang quarry site sa Tuy, Batangas. At pasintabi po mga kapuso, nahati ang katawan ng biktima nang bumagsak ang malaking tipak ng bato sa backhoe habang sakay siya nito at nagtatanghalian. Ayon sa pulisya, posible raw lumambot ang lupa sa gilid ng bundok kung saan nakakapit ang bato. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuna na pahayag ang pamilya ng biktima at ang may-ari ng quarry site. Pero ayon sa pulisya, nakikipag-ugnay na raw ang magkabilang panig. Nagsagawa ng delikadong pagmamaniobra at radio challenge ang barko ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas na papunta sa mga Sandy Cay sa West Philippine Sea. Tagumpay na nakarating ang ating mga barko sa kanilang destinasyon. Pero ang tumambad sa kanila, mga patay at durog na corals. Saksi si JP Soriano.
Mula Pag-asa Island kung saan galing ang dalawang research vessels ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kasama ang mga marine researchers ng University of the Philippines. Tanaw na ang Sandy Cay's o mga sandbars na aming pupuntahan para kanilang masuri. Pero maya-maya, sumulpot ang China Coast Guard ship na ito na nagsagawa ng dangerous maneuver o yung delikadong pagmaniobra at 10 beses nag-radio challenge. Under the investigation of the People's Republic of China. You are within the Philippine Territorial Sea, the municipality of Kalayaan. You are endangering our security. Be advised to leave the vicinity immediately. Ilang minuto ring nagpatunog ng sirena ang China. 13 nitong Chinese military militia vessels ang pumalibot sa mga barko ng Pilipinas na papuntang Sandy Cay's 1 at Sandy Cay 2. So matapos yung magkakasunod na radio challenge sa pagitan ng China Coast Guard at ng BFAR, mas dumikit pa ang China Coast Guard vessel na yan. Umikot at pumunta ngayon sa likod. Meron siyang number na 5204. Pero kasama ang Philippine Coast Guard, itinuloy ng BFAR at mga UP Marine Researcher ang pagsusuri sa mga cave. Isa sa mga yan, bumungad ang mga durog at patay na corals na umabot na ng ilang talampakan mula sa dalampasigan. Kabilang sa inaalam ng mga researcher ay kung sadya ba ang pagtatambak ng mga patay na corals para sa pagpapalawak o expansion ng artificial island. Base sa paunang pagsusuri, hindi natural ang hugis ngayon ng Sandy Cay, kaya posibleng galing sa ibang lugar at inilagay roon ang mga patay na coral. Hiwalay rin ang puting coral sa mga dikolor sa Sandy Cay na malabo raw gawa ng kalikasan. It's very unlikely that those mound of rubble are the same from those that we found underwater. Base sa mga pag-aaral noon, mayaman at masigla ang mga coral o bahura sa lugar. Pero ngayon, these reefs are not healthy anymore. When you see reefs that are lacking big fish, typically this indicates overfishing. Habang nagsusuri, ay ilang oras namang nakamanman ang Chinese Navy helicopter. Pero natapos pa rin ang mga Filipino expert sa pagkolekta ng iba pang susuriing sample at maayos na nakabalik sa BFAR vessel. Taliwas ito sa pahayag ng China na napigilan daw ang mga Pilipino na pumunta sa Sandy Cay. Another lie coming from the Chinese Coast Guard. We were able to complete our marine scientific research. Matatagalan pa raw bago matapos mga gagawing pagsusuri sa mga samples na nakuha dito sa Sandy Cay 2. Pero isa lang daw ang tiyak, mahalaga ang papel ng mga sandbars na ito sa paligid ng Pag-asa Island, sa marine biodiversity at food supply ng ating bansa. Singhalaga ng pagbibigay proteksyon sa mga teritoryo ng Pilipinas. Mula rito sa Sandy Cay 2, West Philippine Sea. At para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.